Nagsimula ang istorya sa isang maliit na syudad sa South Korea kung saan nagmamadaling hinahanda ni Mihi ang sarili para sa simpleng pagsasalo-salo ng mga magulang ng isang section. Matapos ng tanghalian, napilitang makihati sa bayad si Mihi sa best friend niyang si Miron. Nakiusap si Mihi sa best friend na sabihan ni Miron ang asawa na baka pwedeng taasan ang sahod ng asawa niya. Sinabi rin nito na lalo silang mahihirapan sa budget dahil buntis siya. Samantala, si Donghon na asawa niya ay kasamang nananghalian ang best friend at manager niyang si Gwangsek na asawa naman ni Miron. Sa loob ng silid-aralan, bago umuwi, makikita ang anak na babae ni Donghon na si Hope na gustong malaman ang maling sagot niya sa exam habang si Youngsok naman na anak ni Gwangsek ay busy sa paglalaro. Oras ng uwian, nagmamadaling umuwi ang mga batang lalaki samantalang si Hope naman ay kasunod lang nila sa likuran. May grocery store ang ina ni Hope sa harapan ng bahay nila kaya't madalas ay busy ito. Parehas man silang may trabaho, kulang pa rin ang kinikita nilang mag-asawa para maitaguyod ang pamilya. Mahal ng mag-asawa ang nag-iisang anak nilang si Hope. Gayunpaman, kulang ang oras nila sa anak dahil sa kanika nilang trabaho. Madalas ay naglalakad itong mag-isa papasok ng eskwelahan. Isang maulang umaga, nagtampo si Hope sa ina dahil hindi na itali ng maayos ang buhok niya. Para maibsan ang tampo ng bata, nagsabi ang ina niya na ihahatid na lang siya sa eskwelahan. Sinabi ng bata na wag na dahil malapit lang naman ang eskwelahan at malilate na siya. Nagbili ng ina na wag siyang dadaan sa mga iskinita na sinunod naman ng bata. Sa di kalayuan, isang misteryosong lalaki ang nagmamasid sa mga batang pumapasok sa paaralan. Nang mapansin ng lalaki na nag-iisa na lang si Hope, humarang ito sa dadaanan ng bata at hinihiram ang dala niyang payo. Ngunit magalang na tumanggi si Hope at nagsabing mahuhuli na siya sa paaralan. Pagkatapos ay dinukot ng lalaki si Hope, pinagsamantalahan at sinaktan siya sa isang abandonadong imbakan. Kalunos-lunos ang sinapit ng bata, buti na lang ay may natitira pa siyang lakas upang makatawag ng tulong. Ilang saglit pa, tinawagan ni Miron si Mihi upang ipaalam sa kanya na may ilang mga pulis sa paaralan, dahil may isang batang babae ang natagpo ang agaw buhay sa isang lugar malapit sa paaralan. Nakatanggap naman ng tawag ang ama ni Hope mula sa police inspector upang sabihin nito na may masamang nangyari sa anak niya at isinugod nila ito sa Changwon Hospital. Pagdating ni Donghon sa ospital, sinabi ng doktor na ang anak niya ay maraming pinsalang natamo sa loob ng katawan at kailangang sumailalim agad sa maselan na operasyon. Nang makita ni Mihi ang kalagayan ng kanyang anak, nanlumo siya at nasiraan ng loob. Sinisisi niya ang sarili sa nangyari sa anak dahil hindi niya ito naihatid sa eskwelahan. Ilang saglit pa, pinatawag si Donghon ng doktor upang ipaalam sa kanya na kailangang tanggalin ang large intestine at anus ng bata tapos papalitan ito ng artipisyal na organ para mabuhay ang anak niya. Nakiusap ang ama sa doktor na iligtas ang anak niya. Matapos ng ilang oras, sa wakas ay natapos rin ang operasyon ng bata. Walang lakas ng loob si Mihi na tignan ang kalagayan ng anak niya kaya't lumabas ito ng silid. Nang magkamalay si Hope, sinubukan ng ama niya na kausapin siya para sabihin ang sinabi ng doktor na ligtas na siya. Sinabi ng anak niya na alam niyang busy ang ama at ina niya kaya't tumawag na lang siya sa 911. Binanggit niya pa na dapat mahuli ang masamang lalaki na nanakit sa kanya. Hindi mapigilan ni Donghon ang paghihinagpis habang kausap ang anak. Ilang saglit pa paglabas ni Donghon ng silid, sinabi ng pulis na nakita na ang fingerprints ng suspect at natukoy na kung sino ito. Di nila ito pwedeng arestuhin ng walang warrant maliban na lang kung makikilala at maituturo ito ng biktima. Sa tulong ng isang psychiatrist na nagngangalang Jung Suk, kinumpirma ni Hope ang pagkakakilanlan ng lalaki na inatake siya noong araw na iyon. Matapos makumpirma ang salarin, ipinaalam ng psychiatrist sa mga magulang ni Hope na kailangang magpagaling ng bata hindi lamang sa pisikal, pero sa emosyonal din. Kaya nag-alok siya ng tulong sa pamilya sa traumang idudulot ng masaklap na pangyayari sa kanila. Wala na sa katinuan si Mihi at tinanggihan ang tulong ng psychiatrist. Kinabukasan, inaresto ng mga pulis ang lalaking umatake kay Hope. Di nagtagal ay kumalat ang balita sa buong bansa at ang mga media reporter ay sumugod sa ospital upang interviewin ang biktima at mga magulang niya. Sa takot ni Donghon na pagpiestahan ang anak niya, dinala niya ito sa ibang silid upang ilayo sa atensyon ng media. Dahil sa pagkarga niya sa anak, nag-leak ang colostomy bag ni Hope, nataranta ang ina niya at agad tumawag ng nurse ngunit bumigay na rin ang mahinang katawan nito.
Habang sinusubukan niyang ayusin ang tumagas na likido sa colostomy bag ni Hope, nagbalik ang masamang alaala ng bata at napagkamalan siya bilang lalaking umatake sa kanya. Napansin ito ni Donghon kaya't natigilan siya at hinayaan na lang ang mga nurse na asikasuhin ang anak niya. Labis na nasasaktan si Donghon at hindi na alam kung ano ang kanyang gagawin. Agad niyang pinuntahan ang asawang hinimetay. Inamin nito ang matagal nang itinatago sa kanya na 5 buwan na siyang buntis. Nang bumuti na ang pakiramdam ng anak, sinubukan niya itong kausapin. Sinabi niyang may sakit ang mommy niya kaya di pa nakakabalik para alagaan siya. Magkakaroon na rin siya ng kapatid dahil may baby sa tummy nito. Tumatango lang si Hope at di nagsasalita. Nanatiling nakatalukbong lang ito ng kumot. Samantala, iginiit naman ng psychiatrist ang tulong na inaalok niya sa pamilya. Nahihirapan na rin si Donghon sa pagbabayad sa bill ng ospital at naubusan na ng pera. Di niya na malaman ang gagawin. Tinawagan niya ang kaibigang manager upang magbitiw sa trabaho. Sinabi ni Guangsek na hindi niya kailangang magbitiw sa trabaho at kung pera ang kailangan niya, ipapagamit niya ang naitabing pera na hindi alam ng asawa niya. Nahihiyang tumanggi ang kaibigan dahil natulungan na siya nito noong nakaraang taon. Nagalit ang kaibigan at nagsabing, "Kailangan pa bang magmakaawa ako sayo para tanggapin ang tulong ko?" Nahihiya man siya, tinanggap niya rin ang tulong ng tunay na kaibigan. Pinasyalan ni Miron si Mihi sa ospital. Di nagalit si Mira na pinagbintangan siya ng kaibigan na ikinalat ang nangyari sa anak niya. Naiintindihan niya ang pinagdadaanan ng kaibigan. Nagkaiyakan lang silang dalawa sa mga pagsubok na nangyayari. Sa araw ng paglilitis, sinabi ng salarin na wala siyang natatanda ang ginawa niya ang bintang dahil nagtrabaho siya ng gabi at umuwi agad sa bahay matapos uminom ng alak noong umagang iyon. Di umamin ang salarin kaya't nagpa siya ang korte na bigyan pa ng mas maraming oras ang abogado ng depensa. Itinakda ang pandinig sa kaso sa susunod na buwan. Galit na galit ang kaibigan ni Donghon na si Guangsek sa mabagal na pag-usad ng kaso at pagsisinungaling ng salarin. Sa wakas ay napagtanto ni Mihi na kailangan niya ng tulong ni Jung-suk upang mapagaling ang anak sa trauma. Sa payo ni Jung-suk, nagrenta ang magkakaibigan ng Kokomong mascots na paboritong cartoon character ni Hope. Suot ang mascot, kumanta at sumayaw sila sa harap ni Hope. Labis na nagustuhan naman ng bata ang pagtatanghal nila. Matapos makitang ngumiti na sa wakas ang kanyang anak matapos ng mahabang panahon dahil sa mascot, naisip ni Donghon na rentahan ang Kokomong mascot ng ilang araw upang makausap ang anak. Naramdaman ng may-ari na kapos sa pera ang pamilya. Sa kagustuhan nitong makatulong, ipinahiram niya na lang ang isang lumang mascot na Kokomong. Sa parehas na gabi, ikinwento ni Jung-suk ang kanyang mapait na pinagdaanan sa buhay. Sinabi nito na nakaranas rin ang anak niya ng trauma kaparehas ng pinagdadaanan ni Hope. Gayunpaman, sa edad na 16, ito ay nagpakamatay. Dahil dito, sinubukan rin ni Jung-suk na bawiin ang buhay sa pamamagitan ng paghulog ng sasakyan niya sa ilog. Ngunit siya ay nakaligtas pero naputol lang ang kanyang mga paa sa ginawa niya. Kalaunan ng gabing iyon, nilapitan ni Donghon ang anak suot ang Kokomong mascot. Nag-usap silang mag-ama gamit ang drawing board. Bago umuwi ang mascot, niyakap ito ni Hope na ikinatuwa naman ng ama na nasa loob nito. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting bumubuti ang pisikal at mental na kondisyon ni Hope. Nagsimula na rin niyang sabihin ang mga saloobin. Hinahanap na rin siya ng mga kaibigan niya sa eskwelahan. Nagdikit ang mga ito ng mensahe sa harap ng tindahan nila upang ipaalam sa kanya na namimiss nila siya. Pagkalipas ng ilang buwan, bumuti na ng gusto ang kondisyon ni Hope. Oras na upang bumalik sila sa bahay at bumalik na sa normal ang buhay niya. Gayunpaman, hindi pa rin niya tinitignan o kinakausap ang kanyang ama. Kaya habang pauwi, naglagay si Donghon ng kumot sa pagitan nila ni Hope upang hindi siya makita nito habang nagmamaneho. Nang madaanan nila ang eskinita kung saan inatake si Hope, kinabahan siya at hinabol ang kanyang hininga. Dahil dito, sumuka ang anak nila pagbaba ng kotse. Pagdating sa harapan ng tindahan nila, nakahinga sila ng maluwag ng madatna nila na puno ng words of encouragement at positibong mensahe ang nakadikit sa salamin ng tindahan. Ilang saglit pa, napadaan si Young Sok upang kamustahin kung nasa bahay na si Hope ngunit nahihiya siyang kausapin ito. Maya-maya lang ay umiyak ito sa harapan ng ama ni Hope dahil wala sanang nangyaring masama dito kung sinabay niya ito pagpasok sa eskwelahan. Naintindihan naman ni Donghon ang pagiging concern ng bata sa anak niya. Di nagtagal ay tuluyan ng gumaling si Hope at pinayagan ng makapasok sa paaralan.
Hinatid siya ni Miran sa paaralan kasabay ng anak niya at iba pang estudyante na nakasunod sa kanila sa likuran. Nakasunod din si Donghon suot ang mascot upang patuloy na mawala ang takot ng bata sa paligid. Sa kabila ng pagtatrabaho, naisisingit ni Donghon ang oras na maisuot ang mascot at samahan ang kanyang anak sa paaralan araw-araw. Nagbilin siya sa principal na iiwas muna ang anak niya sa mga lalaking guro. Nagsabi ito na huwag siyang mag-alala at gagawin nila ang lahat ng pag-iingat upang di manumbalik ang trauma ng bata. Sa paglipas ng panahon, bumubuti na ang kalagayan ng pag-iisip ni Hope at komportable siya sa piling ng kanyang mga kaibigan. Isang araw, napagtanto ni Hope na ama niya ang taong nagtatago sa loob ng mascot costume sa simula't simula pa. Ginawa ni Donghon iyon dahil sa tingin niya ay natatakot ang anak niya na kausapin o tingnan man lang siya. Naantig si Hope sa pagmamahal at pagmamalasakit sa kanya ng ama. Niyaya niya itong umuwi ng bahay kasabay niya. Sa loob ng tahanan, inangat ni Hope ang ulo ng mascot at nagawang tumingin sa kanyang ama sa unang pagkakataon mula noong siya ay naospital. Nasaksihan ni Mihi ang pagbabalik ng lambing ni Hope sa ama. Masaya siya na hindi sumuko ang kanyang asawa sa kanilang anak. Isang araw sa trabaho, nakatanggap si Donghon ng liham, na humihiling sa kanya na dalhin ang anak sa korte upang tumestigo. Hindi ito nagustuhan ni Donghon at tinanong niya ang pulis kung talaga bang kailangan ito. Inihayag ng opisyal na ang salarin ay may problema sa pag-iisip. Sinasabi rin nito na wala siyang naaalala kapag nalalasing siya, kaya't kung hindi tetestigo ang anak niya sa korte, ang salarin ay masisintensyahan lang ng 15 years na pagkakakulong o mas malala na ikulong lang ito ng 8 to 9 years. Nagpunta sa bilangguan si Donghon upang harapin ang salarin. Sinabi nito na wala siyang naaalala at tinanong si Donghon kung pakay niya bang makipag-ayos. Galit na tinanggihan ito ni Donghon. Parang nangungot siya pa ito nang sabihin na nakakatuwa siya tulad ng anak niya. Sinabi pa nito na makakalaya din siya. Nag-aalala si Donghon na muling atakihin ang anak niya ng salarin kapag nakalaya. Nangako siya sa asawa na kung hindi mabibigyan ng hustisya ang ginawa sa anak niya, siya mismo ang papatay sa salarin. Dahil wala ng ibang paraan upang makuha nila ang hustisya, nagpa siya ang mag-asawa na hayaang tumestigo ang anak sa korte. Araw ng paglilitis, tumestigo at kinilala ni Hope ang lalaking umatake sa kanya. Gayunpaman, ang salarin ay patuloy na iginigiit na wala siyang natatandaan at hindi daw siya nagpunta sa lugar ng krimen. Iginiit pa nito sa hukom na lasing siya noong mga araw na iyon at inosente siya. Makikita ang pagkadismaya ng mga tao sa loob ng hukuman sa pagtanggi ng salarin. Matapos marinig ang lahat ng mga argumento, nakita ng hukom na karumal-dumal ang kasalanan ng salarin na nag-iwan ng habang buhay na peklat sa biktima. Gayunpaman, sinabi ng hukom na kinilala ng batas ang depensa na wala sa tamang pag-iisip ang salarin dahil lasing ito sa alak. Dahil dito, makukulong lang ito ng 12 years at walang makukuhang kompensasyon ang pamilya ng biktima. Labis ang pagkadismaya ng mga kaibigan ni Donghon at halos lahat ay nagpupuyos sa galit sa magaan na hatol na ibinaba ng hukom sa salarin. Binulyawan ni Gangsek ang hukom sa maling desisyon nito. Halos himatayin si Mihi sa hindi makatarungang batas. Si Donghon naman ay nawala na sa sarili at nagdesisyon na patayin ang salarin ngunit pinigilan siya ng anak at nagmakaawa na umuwi na sila. Makalipas ang ilang buwan, nanganak si Mihi ng isang malusog na sanggol na lalaki. Pinangalanan nila itong Happy. Naging mas madali kay Hope na harapin ang buhay sa tulong ng mga tao sa paligid niya at sa kapatid niyang pinagkakaabalahan niyang gawa ng laruan katulad ng ama niya, na magaling gumawa at magkumpuni ng mga bagay. Thanks for watching. Please like at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Pindutin ang notification bell para sa marami pang movie recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. This is MR Movies. Ciao!